Magandang gabi mga kagabi ng lagim. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Mabigat ang yabag ni Vincent habang tinatahak ang tahimik at malawak na pasilyo ng gusali sa Makati, kung saan tanging ang mahinang lagitik ng fluorescent light ang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng hating gabi. Bilang isang manager na 35 taong gulang, sanay na siyang mag-isa sa opisina habang tinatapos ang mga tambak na financial report bago sumapit ang deadline sa Lunes. Subalit sa gabing ito, kakaiba ang bugso ng hangin na nagmula sa direksyon ng emergency stairs na parabang may nagbabantay sa bawat sulok ng madilim na pasilyo. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang desk, napansin niyang tanging ang kanyang sarili lamang, ang taong naiwan sa buong palapag na ito ng kumpanya. Nagsimulang mag-unat si Vincent ng kanyang mga kamay dahil sa pananakit ng kanyang likod. Mula sa mahabang oras ng pagtatrabaho sa harap ng computer screen. Nang kailanganin niyang kumuha ng karagdagang dokumento sa storage room, napansin niya ang isang lumang elevator na biglang umakyat kahit wala namang ibang tao sa ground floor lobby. Ang nakakapagtaka ay tumigil ang naturang elevator sa ika-13 palapag, isang floor na ayon sa building directory ay blanko at walang kahit anong opisina o tanggapan. Dahil sa labis na pagtataka at kuryosidad na umusbong sa kanyang isipan, tinungo niya ang hagdanan upang silipin kung ano ang mayroon sa di dapat pamilyar na palapag na iyon. Habang umaakyat siya sa hagdan patungong ika-13 palapag, naramdaman niya ang unti-unting pagbaba ng temperatura sa paligid na tila nagmula sa isang malalim na balon ng yelo. Ang mga dingding na dating kulay abo ay tila nabalutan ng manipis na hamog, at ang amoy ng lumang papel at alikabok ay napalitan ng amoy ng sunog na kahoy at lumang floor wax. Walang anumang ilaw sa pasilyong ito maliban sa isang nagkikidlatang bintana sa dulo na nagpapakita ng maitim at walang bituing kalangitan sa labas. Nanindig ang mga balahibo ni Vincent, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglakad palapit sa isang malaking pintuang kahoy na may lumang tansong hawakan. Mula sa loob ng silid na iyon ay narinig niya ang mahina at sunod-sunod na tunog ng pagtapak ng sapatos at ang bulong-bulungan ng mga taong nag-uusap tungkol sa mga numero at mga proyekto. Akala niya ay may iba pang empleyado na nagpupulong para sa isang biglaang overseas conference, kaya naman hindi na siya nag-atubili pang kumatok ng marahan. Dahan-dahan niyang pinihit ang tansong hawakan ng pinto at naramdaman ang pag-alog ng mabigat na kahoy habang bumubukas ito patagilid sa isang madilim na silid-pulungan. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa isang mahabang lamesa na may mga nakasinding lumang kandila sa bawat gilid nito. Nang pumasok siya ng tuluyan, laking gulat niya nang makita ang 9 na taong nakaupo sa pahan o sa paligid ng mesa na tahimik na nakatingin sa kanya ng sabay-sabay. Ang mga mukha nila ay tila maputlang-maputla, halos kulay abo ang balat, at ang mga mata ay walang buhay ngunit nakatutok ng diretso sa kanyang direksyon.
Siya ay napahinto sa kanyang kinatatayuan habang sinusubukang kilalanin ang mga mukha ng mga taong ito na tila pamilyar ngunit hindi niya maalala kung saan nakita. Isa-isa silang nakasuot ng pormal na damit na mukhang lumana at kupas na sa paglipas ng panahon, malayo sa modernong estilo ng mga empleyado ngayon. Sa uluhan ng mahabang mesa ay nakaupo ang CEO ng kumpanya na matagal nang ibinalitaang namatay dahil sa atake sa puso sa loob mismo ng opisina 10 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mukha ay kasing putol ng marmol at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti ngunit walang anumang init o emosyon na makikita rito. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang sekretarya na may bitbit na kwaderno, habang ang accountant, HR manager, guard, utility staff, intern at auditor ay tahimik na nakatunghay. Si Vincent ay napalunok ng laway dahil sa matinding takot, ngunit ang kanyang mga binti ay tila pako sa sahig at ayaw sumunod sa kanyang utak. Vincent, sa wakas ay dumating ka na rin upang kumpletuhin ang ating quorum para sa panggabi nating pagpupulong. Ang malamig at basag na boses ng CEO ang basag sa katahimikan. Ang tinig nito ay tila nagmula sa ilalim ng lupa, mababa at umaalingaw-ngaw sa buong silid na para bang walang hangin na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Gustong tumakbo ni Vincent palabas ng pinto, ngunit naramdaman niyang ang hawakan ng pinto sa kanyang likuran ay biglang nawala at napalitan ng solidong konkretong dingding. Ang bawat isa sa mga naroroon ay dahan-dahang tumayo mula sa kanilang silya at nagsimulang humakbang palapit sa kanya na may mga kakaibang ngiti sa labi. Hindi po ako miyembro ng pulong na ito. Nagkamali lang po ako ng pasok sa silid na ito. Pakiusap ay hayaan niyo na akong umuwi. Ang nanginginig na pakiusap ni Vincent. Ngunit walang nakinig sa kanyang sinabi. Sa halip, ang sekretarya ay naglabas ng isang lumang dokumentong balat tupa mula sa isang itim na lalagyan at inilatag ito sa mesa. Ang dokumentong ito ay nagtataglay ng mga pangalang nakasulat sa kulay pulang tinta na parang sariwang dugo. At ang pinakahuling blangko na linya ay naghihintay ng pirma. Sa tabi ng dokumento ay isang lumang pluma na may itim na balahibo sa dulo na inabot sa kanya ng lalaking nakaitim na nakatayo sa madilim na sulok. Ang lalaking nakaitim na may suot na sombrero ay lumapit at inilapit ang pluma sa nanginginig na mga kamay ni Vincent habang binubulong ang mga katagang magpapabago sa kanyang buhay. Kapag ikaw ay pumirma sa kontratang ito, ikaw ay magiging bahagi na ng aming kumpanya magpakailanman at hindi ka na muling makakauwi sa mundo ng mga buhay. Naisip ni Vincent ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanilang bahay sa lalawigan ng Pampanga, ang kanyang asawa at 2 anak na umaasa sa kanyang sweldo. Subalit ang bawat hakbang paatras ay nagdudulot lamang ng pagsalubong ng malamig na pader na gawa sa lumang bato at sementong tila lumulon sa pinto. Wala nang ibang pagpipilian si Vincent kundi ang tumitig sa papel habang ang mga multo ng kanyang mga kasamahan
ay nakapalibot sa kanya na parang mga bantay sa isang libingan. Ang hangin sa silid ay lalo pang lumamig hanggang sa ang kanyang hininga ay maging usok na lumalabas sa kanyang bibig sa bawat paghinga niya ng malalim. Sa kawalan ng pag-asa at sa tindi ng presyon mula sa mga blangkong mata ng mga patay na manggagawa, itinaas niya ang pluma upang tingnan ang dulo nito. Dito, nagtapos ang kanyang pag-aalinlangan nang maramdaman niyang ang oras sa labas ng gusaling ito ay tuluyan ng tumigil at ang kanyang pangalan ay unti-unting nabubura sa mundo. Habang nakatayo si Vincent sa gitna ng silid, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa labas ng bintana na nagpapakita ng isang madilim at walang katapusang gabi sa Maynila. Ang mga sasakyan sa ibaba na dati ay maingay at puno ng buhay ay ngayon ay tila mga laruan na tahimik at walang galaw sa gitna ng kalsada. Ang accountant na siyang nakaupo malapit sa bintana ay lumingon kay Vincent at nagsabing, ang oras dito ay hindi na gumagalaw tulad ng sa mundong iniwan niya. Dito, ang bawat araw ay isang paulit-ulit na pag-ulit ng huling oras bago sila bawian ng buhay sa kani-kanilang mga pwesto sa opisina. Ang kwento ng kanilang pagkamatay ay isa-isang isinalaysay ng CEO upang ipaunawa kay Vincent kung bakit sila naroroon sa silid na iyon tuwing hating gabi ng walang tigil. Ang utility staff na si Mang Canor ay namatay sa atake sa puso habang naglilinis ng mga bintana sa labas ng gusali noong kasagsagan ng malakas na bagyo. Ang guard naman na si Mang Nestor ay binawian ng buhay matapos atakihin sa dibdib habang nagbabantay sa lobby nang walang kumakatok o dumadaan. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang kwento ng labis na pagpapagal at dedikasyon sa kumpanya na naging dahilan upang hindi matahimik ang kanilang mga kaluluwa. Kami ay nagtatrabaho pa rin kahit kami ay patay na dahil iyon lamang ang tanging mundong alam namin bago kami kinuha ng kamatayan sa aming mga mesang pinaghirapan. Paliwanag ng CEO. Si Vincent ay nakaramdam ng matinding awa at takot habang tinitingnan ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan na tila bihag ng kanilang sariling mga ambisyon at sakripisyo. Ang intern na siyang pinakabata sa kanila ay namatay dahil sa sobrang pagod at kawalan ng tulog habang tinatapos ang isang presentasyon para sa isang kliyente. Walang nakapansin sa kanyang pagpanaw dahil ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga trabaho, kaya naman nanatili ang kanyang kaluluwa sa gusaling ito magpakailanman. Naisip ni Vincent ang kanyang sariling buhay sa labas, ang mga simpleng araw sa kanilang tahanan sa Bacolor, kung saan naghihintay ang mainit na hapunan at ang tawanan ng kanyang mga anak. Subalit ang alaalang iyon ay nagsisimula nang lumabo sa kanyang isipan na parabang binubura ng isang mahiwagang kamay mula sa kanyang memorya habang naroroon siya. Ang HR manager na siyang namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang nagmamadaling pumasok sa trabaho ay ngumiti ng mapait habang inaalala ang kanyang huling araw. Ayon sa kanya, ang kumpanyang ito
ang nagbigay ng kahulugan sa kanilang buhay. Kaya nararapat lamang na dito rin magtapos ang kanilang walang hanggang paglalakbay. Ang auditor na nasa gilid ay tumango at idinagdag na ang kontrata ay hindi lamang isang simpleng kasulatan, kundi isang bono na nag-uugnay sa kaluluwa sa mga dingding ng kumpanya. Kapag ang isang empleyado ay pumirma, siya na ang mamamahala sa pagtatala ng mga kasalanan at kabiguan ng mga susunod pang manggagawang maliligaw ng landas sa gusaling ito. Si Vincent ay napaurong nang maalala niya ang kanyang sariling mga sakripisyo sa trabaho, kung saan pinili niyang ipagpalit ang oras sa pamilya para lamang sa promosyon at mataas na sweldo. Parang nakikita niya ang kanyang sarili sa mga mukha ng mga taong ito, mga alipin ng korporasyon na nakalimutan ang tunay na halaga ng buhay. Ang tahimik na hangin sa loob ng silid ay patuloy na lumalamig habang ang mga kandila ay nagsisimulang umusok ng itim na usok na bumabalot sa kanilang mga paanan. Ang sekretarya ay nagpatuloy sa pag-alok ng pluma kay Vincent. At sa pagkakataong ito, ang kamay ng sekretarya ay may mga pasa at sugat na katulad ng sa isang bangkay. Wala ka nang babalikan doon, Vincent, dahil ang pamilya mo ay unti-unti ka na ring nakakalimutan habang lumilipas ang mga araw sa labas. Ang malamig na bulong nito. Ang mga salitang ito ay tumusok sa puso ni Vincent tulad ng isang matulis na punyal na nagpalambot sa kanyang matigas na paninindigan na lumaban. Sa bawat segundo na lumilipas, ang kanyang pangalan sa labas ng gusali ay unti-unting nawawala sa mga record ng kumpanya na parabang hindi siya kailanman nabuhay o nagtrabaho doon. Ang kanyang computer sa kanyang desk sa ibaba ay kusang nagsara at ang kanyang mga gamit ay inilagay na sa isang karton ng mga natitirang empleyado na walang kamalay-malay. Si Vincent ay napatingin sa salamin ng bintana at nakita niyang ang kanyang refleksyon ay nagsisimula ng maging kulay abo at malabo tulad ng sa mga kasamahan niya. Ang realidad ay dahan-dahang tinatangay ng kadiliman. At ang tanging natitira sa kanyang mundo ay ang silid na ito at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang guard na si Mang Nestor ay lumapit at hinawakan ang balikat ni Vincent na may dalang kakaibang lamig na bumutas sa kanyang makapal na damit hanggang sa kanyang balat. Huwag kang matakot, iho. Mas madali rito dahil wala ng deadline, walang masungit na kliyente at walang pasakit na bayarin sa katapusan ng buwan, ang sabi nito. Ang mga salitang iyon ay may dalang kakaibang pang-akit para sa isang taong pagod na sa pakikipagbuno sa mabigat na takbo ng buhay sa syudad at sa trabaho. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang huling sulyap ng pag-asa na nagsasabing kailangan niyang lumaban para sa kanyang tunay na tahanan. Ang CEO ay tumindig ng tuwid at nagbigay ng huling babala bago ang formal na paglagda sa kontrata na magtatapos sa kanyang buhay bilang isang mortal na tao. Ang bawat kumpanya ay nangangailangan ng isang bagong tagapamahala na gagabay sa mga susunod pang maliligaw
sa ating gusali sa gitna ng madilim na gabi. Ang mga mata ng CEO ay nagningning ng pulang liwanag na nagpatigil sa pagtibok ng dibdib ni Vincent sa loob ng ilang segundo. Ang buong silid ay parang umuga ng bahagya. Nahudyat na ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay ay tuluyan ng nagsasara para sa kanya. Nagsimulang magbago ang anyo ng mga pader sa loob ng Conference Room 13 habang ang mga lumang wallpaper ay unti-unting natuklap at naglabas ng mga itim na amag. Ang sahig na kahoy ay nagsimulang mag-crack at nagpakita ng mga anino ng mga taong gumagapang sa ilalim habang umiiyak sa sakit at matinding pagod. Si Vincent ay napaluhod sa sahig dahil sa bigat ng presyon na nagmula sa itaas ng kisame na para bang buong gusali ay ibinabagsak sa kanyang mga balikat. Ang bawat isa sa mga naroroon ay nanatiling nakatayo at pinapanood ang kanyang paghihirap na may mga ngiping nakalantad sa kakaibang ngiti. Kinuha ni Vincent ang pluma mula sa kamay ng sekretarya kahit nanginginig ang kanyang mga daliri at halos wala na siyang lakas upang itaas ito. Ang kanyang isipan ay pilit na lumalaban, ngunit ang kanyang katawan ay kusang sumusunod sa utos ng mga patay na manggagawang nakapaligid sa kanya sa loob ng silid. Nagsimula siyang iguhit ang unang letra ng kanyang apelyido sa ibabaw ng blangkong linya sa tulong ng kulay pulang tinta na nagmula sa mahiwagang pluma. Subalit bago pa man niya matapos ang huling titik ng kanyang pangalan, isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok mula sa sirang bintana. Ang ihip ng hangin na iyon ay may dalang amoy ng sariwang damo at ulan mula sa labas na kakaiba sa amoy ng alikabok at bulok na kahoy sa loob ng silid. Napatigil si Vincent sa pagpirma at narinig niya ang boses ng kanyang bunsong anak na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa malayo sa gitna ng kadiliman. Ang tinig na iyon ang nagsilbing liwanag na nagpabagsak sa madilim na spell na bumabalot sa kanyang isipan sa loob ng mahabang oras ng pagpupulong. Agad niyang ibinato ang pluma sa sahig at tumayo ng may natitirang lakas upang tumakbo patungo sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Hindi ako papayag na mamatay dito at iwan ang aking pamilya. Ang malakas na sigaw ni Vincent habang sinisipa ang dingding na dating pinto ng silid. Ang kanyang pagsigaw ay lumikha ng isang malakas na echo na umalingaungaw sa buong gusali at nagpatigil sa mga kasamahan niyang patay na manggagawa. Ang CEO ay lumingon ng may galit sa kanyang mukha at ang mga mata nito ay lalong pumula habang papalapit sa kanya na may dalang nagbabadyang panganib. Wala nang makakaalis sa ika-13 palapag kapag ikaw ay tumuntong na sa loob at nakita ang aming lihim, ang malamig na babala nito. Ang utility staff na si Mang Kanor ay humarang sa kanyang daanan at hinawakan ang kanyang braso ng napakahigpit hanggang sa umitim ang balat ni Vincent sa sakit. Subalit si Vincent ay hindi nagpadaig. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang itulak ang matanda palayo sa kanya habang tumatakbo patungo sa gilid ng silid.
Nakita niya ang isang lumang fire exit door na natatakpan ng makapal na kurtina na hindi niya napansin noong siya ay unang pumasok sa loob. Agad niyang hinila ang kurtina at pinihit ang bakal na hawakan ng pinto na napuno na ng kalawang sa paglipas ng panahon. Ang pinto ay bumukas ng may malakas na tunog ng pag-itit at sumalubong sa kanya ang isang mahaba at madilim na hagdanan pababa sa ibabang palapag. Hindi na siya lumingon pa sa kanyang likuran habang naririnig niya ang mga yabag ng mga patay na manggagawang sumusunod sa kanyang bawat hakbang sa pasilyo. Ang bawat hakbang pababa ay parang pagtakas mula sa hukay ng impyerno, kung saan ang mga kamay ng mga multo ay sinusubukang abutin ang kanyang mga binti. Tumalon siya sa mga baitang ng hagdan hanggang sa marating niya ang ika-10 palapag, kung saan ang ilaw ay muling bumalik sa normal nitong kulay dilaw. Habang nagpapatuloy siya sa pagbaba, narinig niya ang pag-alingaw-ngaw ng huling boses ng CEO na nagsasabing magbabalik din siya sa silid na iyon sa susunod na pagkakataon. Ang pagbaba ni Vincent ay naging isang bangungot ng mabilis na pagtakbo hanggang sa marating niya ang ground floor lobby, kung saan ang security guard sa ibaba ay gulat na tumingin sa kanya. Ang guard sa ibaba ay nagtanong kung bakit ganoon na lamang ang kanyang hitsura at kung bakit basang-basa siya ng malamig na pawis sa gitna ng gabi. Walang sinabi si Vincent kundi ang magmadaling lumabas sa pinto ng gusali patungo sa kanyang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang pagpapatakbo niya ng kotse pauwi sa kanilang bahay sa Pampanga ay puno ng takot habang tinitingnan niya ang rearview mirror upang masigurong walang sumusunod sa kanya. Ang mga ilaw ng syudad ay dumaan sa kanyang tabi na parang mga mumurahing patak ng ulan sa salamin, habang inaalala niya ang nangyari sa ika-13 palapag. Pagdating niya sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa kama kasama ang kanilang mga anak na walang kamalay-malay sa panganib. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit habang umiiyak sa tabi ng kanilang kama, labis na nagpapasalamat na siya ay nakabalik sa buhay. Subalit habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin sa banyo, pagkaraan ng ilang minuto, napansin niya ang isang itim na marka sa kanyang kaliwang pulso. Ang markang iyon ay hugis ng isang lumang pluma na may pulang tinta, na patunay na ang kanyang pagbisita sa silid ay hindi isang simpleng panaginip lamang. Ang tahimik na gabi ay muling bumalot sa kanilang bahay, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang ang kumpanya ay patuloy na naghihintay sa susunod na gabing siya ay muling manghina. Dito nagtatapos ang pagtatangkang kinuha siya ng kumpanya, ngunit ang anino ng Conference Room 13 ay mananatiling nakasunod sa bawat galaw niya. Makalipas ang ilang araw mula ng gabing iyon, sinubukan ni Vincent na magpatuloy sa kanyang normal na buhay bilang manager sa kumpanya sa Makati upang kalimutan ang bangungot. Subalit ang bawat pagpasok niya sa opisina tuwing umaga ay binabalot na ng kakaibang takot at pag-iingat sa bawat sulok ng gusali.
Napansin ng kanyang mga kasamahan na siya ay laging tahimik, maputla, at madalas na tumitingin sa elevator upang masigurong hindi ito umaakyat sa ika-13 palapag. Ang markang itim sa kanyang pulso ay nanatili pa rin at hindi nabubura. Kahit anong sabon o gamot ang ipahid niya rito upang ito ay alisin. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumento para sa isang mahalagang pagpupulong sa susunod na araw, napansin niyang nawawala ang kanyang paboritong pulang panulat sa mesa. Inalala niya kung saan niya ito nailagay at naalala niyang naiwan niya ito sa loob ng storage room malapit sa lumang hagdanan sa dulo ng pasilyo. Dahil kailangan niya ang panulat na iyon para sa kanyang mga lagda, nagpasya siyang puntahan ito kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod sa alaala ng nagdaang gabi. Habang naglalakad siya patungo sa madilim na bahagi ng pasilyo, naramdaman niya ang pagbabagong muli ng temperatura sa paligid. Ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo at ang mga ilaw sa pasilyo ay nagsimulang pumundar ng isa-isa hanggang sa tanging ang liwanag na lamang ng buwan ang natira. Napansin niya na ang numerong nakasulat sa pinto sa dulo ng pasilyo ay dahan-dahang nagbabago mula sa blangko patungo sa numerong 13 muli. Tumigil si Vincent sa paglakad at sinubukang umurong, ngunit ang mga paa niya ay muling kusa nang humakbang palapit sa pinto ng labag sa kanyang kagustuhan. Ang pintuang kahoy ay kusa ring bumukas ng mag-isa at sa loob ay muling naghihintay ang 9 na patay na empleyado sa mahabang lamesa. Nakita niyang nakaupo ang CEO sa uluhan ng lamesa at sa tabi nito ay ang kanyang sariling upuan na may pangalan niyang nakasulat sa isang lumang papel sa ibabaw. Pumalik ka rin sa wakas, Vincent, dahil alam naming hindi mo matatapos ang kontrata nang hindi mo kinukumpleto ang huling pirma. Ang malamig na boses ng CEO. Ang mga mata ng mga naroroon ay nakatutok sa kanya nang may mapanlinlang na ngiti na nagpapakita ng kanilang tagumpay sa pagpapanatili sa kanya sa loob ng silid. Nais niyang sumigaw at humingi ng saklolo, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang binara ng tuyong lupa at walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang sekretarya ay lumapit muli dala ang dokumentong may kulay pulang tinta at inilapag ito sa kanyang dating pwesto sa gitna ng mahabang lamesa. Ang pagtakas sa kamatayan ay pansamantala lamang, Vincent, dahil ang bawat utang na loob sa kumpanya ay kailangang bayaran sa pamamagitan ng iyong walang katapusang paglilingkod. Ang sabi nito, ang mga anino sa dingding ay nagsimulang magsilabas at humawak sa kanyang mga balikat upang pigilan siya sa anumang pagtatangkang tumakas mula sa silid. Si Vincent ay napatingin sa dokumento at nakitang ang kanyang kalahating pirma noong nakaraang gabi ay unti-unting kumpleto ng kusang gumagalaw. Ang guard na si Mang Nestor ay tumabi sa kanya at ibinulong na mas mabuting maging bahagi na lamang siya ng kanilang grupo kaysa maghirap pa sa totoong mundo. Wala nang sakit, walang hirap at walang pamilyang aalalahanin,
kundi ang paggawa ng mga ulat para sa walang hanggang board meeting na ito. Ang paghihikayat nito, si Vincent ay nakaramdam ng matinding panghihina habang ang kanyang mga alaala sa labas ay nagsisimulang mawala ng tuluyan sa kanyang isipan tulad ng usok sa hangin. Ang mukha ng kanyang asawa at mga anak ay unti-unting naging blanko at hindi na niya maalala kung ano ang kanilang mga hitsura. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang pluma at itinuloy ang pagpirma sa huling bahagi ng kanyang pangalan sa ibabaw ng kontrata. Ang tinta ay kumalat sa papel na parang sariwang dugo at sa sandaling natapos niya ang huling letra, isang malakas na liwanag ang pumuno sa buong silid. Ang mga mukha ng mga kasamahan niya ay nagliwanag ng isang kakaibang ngiti ng tagumpay, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging abuhing kulay. Ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng humiwalay sa kanyang katawan na naiwan sa sahig ng silid na iyon magpakailanman. Sa labas ng gusali, ang kanyang katawan sa totoong mundo ay natagpuan ng mga utility worker, kinaumagahan na malamig at walang buhay sa ibabaw ng kanyang mesa sa opisina. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano siya nakabalik mula sa kanyang bahay patungo sa opisina sa gitna ng madaling araw nang walang nakakita sa kanyang pagdating. Ang kanyang pamilya sa Pampanga ay tumanggap ng balita na may labis na pagluha habang ang kumpanya ay agad na naglabas ng bagong memorandum para sa posisyon. At sa bawat sumusunod na hating gabi, ang Conference Room 13 ay mayroon ng bagong tagapamahala na nakaupo sa uluhan ng mahabang lamesa. Ang kwento ng ika-13 palapag ay naging isang alamat na lamang sa mga empleyado ng kumpanya. Isang bulong na ikinukuwento tuwing may nag-a-overtime sa gabi. Wala nang naglakas loob na umakyat sa nasabing palapag dahil sa takot na baka makita nila ang pinto na nakabukas at naghihintay sa kanilang pagdating. Ang mga lumang kwento tungkol kay Vincent ay naging babala sa mga bagong manggagawa na huwag magpapagutom sa labis na ambisyon at trabaho sa loob ng gusali. Subalit sa kabila ng mga babalang ito, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot at ang mga tao ay patuloy pa rin sa pagpapakain sa sistema. Isang gabi, isang bagong intern na nagngangalang Marco ang naiwan sa opisina upang tapusin ang mga huling detalye ng kanyang proyekto para sa kumpanya sa Makati. Dahil sa pagod at antok, hindi niya namalayan ang oras hanggang sa sumapit ang 12:00 ng gabi at ang buong gusali ay naging tahimik at madilim. Napansin niya ang isang lumang elevator na umakyat sa isang palapag na hindi niya pamilyar sa direktory ng gusali, ang ika-13 palapag ng kumpanya. Dahil sa labis na kuryosidad at pagnanais na matapos ang kanyang trabaho, sumakay siya rito at pinindot ang mahiwagang buton nang walang pag-aalinlangan. Ang elevator ay umakyat ng dahan-dahang may kasamang malamig na simoy ng hangin na nagmula sa itaas hanggang sa tumigil ito sa isang madilim na pasilyo. Ang mga ilaw
ay nagkikidlatang parang nagbabala sa kanya na bumalik na sa ibaba bago pa huli ang lahat para sa kanyang murang buhay. Subalit nagpatuloy si Marco sa paglakad hanggang sa matagpuan niya ang isang malaking pintuang kahoy na may lumang tansong hawakan sa dulo ng pasilyo. Nang kumatok siya ng mahina, ang pinto ay kusa ring bumukas at sumalubong sa kanya ang mga mukha ng mga dating empleyadong namatay sa pagtatrabaho. Sa uluhan ng mahabang mesa, nakaupo si Vincent na ngayon ay isa na rin sa mga maputlang multo ng kumpanya. May hawak na pluma at handang mag-alok ng kontrata. Ang kanyang mga mata ay walang buhay ngunit nakatutok kay Marco habang binabati ito sa pagdating sa pulong na hinding-hindi na nito matatakasan kailanman. Maligayang pagdating sa iyong bagong opisina, iho. Dito ay hindi ka na kailanman mapapagod sa iyong mga gawain. Ang malamig na boses ni Vincent. Ang pinto sa likuran ni Marco ay dahan-dahang sumara at nag-lock ng mag-isa na nag-iwan sa kanya sa loob ng walang hanggang kadiliman. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Ang labis na pagpapaalipin sa trabaho at material na yaman ay maaaring magdala sa atin sa isang mundong hindi na natin kayang takasan. Ang pamilya at ang buhay sa labas ng opisina ang pinakamahalagang yaman na dapat nating ingatan bago pa man tayo lamunin ng madilim na sistema ng mundong ito. Huwag nating hayaang ang ating huling hininga ay masayang sa isang lugar kung saan ang ating kaluluwa ay nakatali sa isang walang hanggang kontrata ng kamatayan. Dahil sa huli, ang bawat oras na inilaan natin sa maling prioridad ay hinding-hindi na kailanman mababawi sa paglipas ng panahon. At diyan na nagtatapos ang kwento natin gabi. Isang napakalalim at nakakakilabot na paglalakbay na naman ang ating sinadya ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin na minsan, ang mga lugar na akala natin ay ligtas ay may sariling mga kwento ng kababalaghan na nag-aabang sa dilim. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong gabi at nakuha ninyo ang aral na nagpapaalala sa atin na pahalagahan ang ating mga mahal sa buhay at ang totoong mundo. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwentong ngayon gabi. Huwag ninyong kalimutang iimbitahan ang inyong mga kaibigan at pamilya na mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bagong upload at nakakakilabot na kwento. Magandang gabi sa inyong lahat, mag-ingat kayo palagi at hanggang sa susunod nating pagkikita sa dilim.